Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na daw with evidence. O eto, tingnan nyo ang picture na iyan. Sabi nila, hindi daw gagawin ni Amy Marcos, na puro lang bulala itong si Amy Marcos, na puro daw mambubudo lang itong si Amy Marcos. Tingnan nyo kabibig, oh. Nandun na si Amy Marcos sa ICC, sa The Hague. At nakausap, nakita na niya. At talagang, nako po, ito na ang pinaka-exciting part na kung saan na-meet na ni Senator Amy Marcos si Nicholas Kaufman, ang legal counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte. So yung nagsasabing basher dyan, nasabi niya na, naku, mataas na proseso yan, hindi pa makakauwi si Digong, huwag kayong maniwala, sabihin ni Sara na si Senator Amy daw ang magpapauwi kay Pangulong Duterte. Ano ito? Ano tong action na ginawa ni Senator Amy Marcos? Sabihin niyo naman, naku kabibig, maniniwala ka kay Amy Marcos dyan? Oo, maniniwala ako kay Amy Marcos kasi ginagawa niya ang mga hakbang. Pinapatunayan niya, pinapakita niya na iba siya sa kanyang kapatid. Hindi siya katulad ng kanyang kapatid na walang, parang ang gulo-gulo gumawa, ang gulo-gulo ng kanyang mga desisyon sa gobyerno. Hindi daw niya tinatakbuhan ang problema, pero siya pala ang problema ng bansa. Si Aimee ang taga-linis ng kalat ng kanyang kapatid. Diba? Naget niyo ang point? O tingnan niyo, niwasto ni Amy Marcos ang kalat ng kanyang kapatid. At least na-meet na ni Senator Amy Marcos si Nicholas Kaufman. Ito ang post ni Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook fan page. Sabi niya, kapit lang. Tingnan nyo. Sabi ko kay VP Inday Sara, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa poll, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama. Tingnan niyo, ang mga bashers lang ang drama. Ang mga loyalista lang ang drama. Ang niisip ni Amy Marcos, yung sinapit nila noon na nalayo sa bansa. Tapos ayaw niya na merong former president na sasapitin din ang kanilang naramdaman noon, di ba? Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo para umaksyon. Tingnan nyo, napahiya na naman kayo. Alam nyo kabibig, ingat-ingat kayo sa mga nagsasabing Duterte supporters sila ha. Kasi itong mga iilang nagsasabing Duterte supporters sila pala yung humihila sa iilang mga totoong Duterte supporters na sabi, ay walang nagawa si Aimee, ay si Digo ang si Duterte, oo, supporters kami pero parang malayo pa na makalabas si Duterte. Hindi ka totoong supporter, so sabihin ko sa'yo. Kasi alam mo, ang pinaghahawakan namin ngayon, kumakapit kami sa promise ni Senator Amy Marcos. Sa sinabi ni VP Sara na si Amy Marcos ang magpapauwi kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi mo ba na-gets ang pattern na ginawa ni Amy Marcos? Senate hearing, gagamitin ni Nicholas Kaufman yung Senate hearing na yan. Kaya nga nag-meet na si Nicholas Kaufman at Amy Marcos, nag-usap na sila. Hindi ito group effort ha. Oo. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. Sabi yan ni Senator Amy Marcos, hindi ako naghintay ng 39 years para magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Tingnan nyo, ito ang klaseng Marcos na may natutunan sa kasaysayan, si Senator Amy Marcos. At swerte tayo nakapasok sa top 12. Alam talaga ni VP Sara ang kayang ginagawa. Alam talaga niya kung sino ang makakatulong sa kanila. Yang Marcos na nakaupo ngayon, yun ang tao na walang natutunan sa 39 years na hindi kabibig, diba? Sabi pa ni Senator Amy Marcos, narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman.
Together, we will bring PRRD home. Oh, ano sabihin nyo? Oh, ano, fake news to? Oh, yung mga ano dyan, yung mga fake na Duterte supporters na naniniwala na hindi pa makakauwi si Digong kasi mataas na proseso daw. Grabe kayo ha. May basher ako dyan na nagpakilalang Duterte supporters ako, pero parang wag niyong paniwalaan ang sinasabi ni VP Sara na si Amy Marcos ang magpapauwi kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wow! Si VP Sara nga kumapit kay Amy Marcos. Tayo pa ba? Na ang tanging hiling lang natin ay makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Kahit maski anong proseso, anong ways, paano gagawin, we're always praying for that, mga kabib. Pero sa mga fake na mga Duterte supporters dyan, magising kayo, huwag kayo maging fake. Umalis kayo. Diba? Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Congress, particularly Senate, must be a master checker versus the office of the President, with the Supreme Court the interpreter. Ito doon. This is why I always believe in you, Amy Marcos. Even before the Hague issue against PRRD, I know that you were in the right. I voted for you. Reclaim the legacy of your father when our country was still one of the giant countries in Asia. Sige lang, go, Ma'am Amy Marcos. Binoto ka namin dahil sa promise mo at sa kay VP Sara. Thank you, Senator Amy Marcos. God bless you. Great job and very timely to boost the spirit of Tatay Digong and his devoted supporters. Pag mapauwi mo si PRRD, Ma'am Amy, pati sa mga anak ko, sasabihin ko na ikaw lang ang nag-iisang the best Marcos. Wow! Diba ang ganda pakinggan? Ito pa. Salamat, Madam Amy. Marami kaming umaasa sa iyong katapatan. Naway makauwi na si Tatay Digong. Matanda na siya. Na ipalibing din niya ang tatay niyo. Diba? We love you, Senator Amy Marcos. Bring him home, Senator Amy Marcos. Kapag napauwi mo si Tatay D, talagang saludo at maniniwala ako sa adhikain mong natututo na kayo sa 39 years. Do what is right, not for Digong, but for sa taong bayan that deserve the honesty na paglilingkuran para sa bayan. Talamak ang korupsyon ngayon at dapat nang labanan ang mga mangungurakot sa bayan. Silent na bumoto ako kay Senator Amy Marcos kasi may paninindigan at may tiwala ako sa kanya. Ito pa, maraming mga komento at happy ang mga netizen na nakita nila na nag-usap si Senator Amy Marcos at si Nicholas Kaufman. Talagang isang malaking parang nakikita na nila ang liwanag sa kadiliman na ipinukol ng isang bubudol-budol men. Diba? Thank you, Senator Amy Marcos. Binoto kita o namin dahil alam namin na mahal mo rin ang dating Pangulo and ang sambayan ng Pilipinas. If you still remember na sa lahat ng Marcos, sabi ni PRRD, doon siya naniniwala kay Amy Marcos. Doon siya naniniwala kay Amy Marcos. And until now, Amy Marcos is living that statement. Natututo na si Amy Marcos for 39 years. Sabi niya, hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali-muli. Totoo. Kasi kung ginawa na kayang kapatid, parang nahimasmasan si Amy ba? Parang si Bongbong Marcos hindi pa rin natututo. Parang gusto niyang uling mapatalsik sa gobyerno. Parang gusto ulit ni Bongbong Marcos ng people power. What if kung si Tatay Digong ay hindi makakauwi at kung may masamang mangyari sa kanya, hindi kaya mag-alsa boroto itong mga supporters niya? Hindi kaya mas lalong magugulo ang Pilipinas? Hindi kaya mas maraming people power rally sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang mararanasan natin? So, ano ang epekto nito? Ekonomiya, kaguluhan, peace and order. Hindi nyo ba alam na ang US, pinagbawala na silang pumunta sa Pilipinas ang mga foreigners? O meron ng bawal lang mag-travel sa
some part of the Philippines kasi hindi daw delikado daw. Hindi daw maganda ang peace and order situation sa Pilipinas. Diba nakakahiya mga kabibig? O eto kabibig, panoorin ninyo kung paano gagamitin ni Nicholas Kaufman ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Sabi noon, nako, yung Senate hearing ni Amy Marcos walang mangyari. Useless lang yan. Pero later on, na-realize natin na malaking tulong pala. Pwede itong maging instrumento para makabalik muli si Tatay Digong Duterte. O, diba mga kabibig? O, nilait-lait natin si Senator Amy Marcos, binash natin si Senator Amy Marcos, hindi natin bubutuhan si Senator Amy Marcos that time. Kasi nagagalit tayo sa mga Marcos eh. Pero after the storm, kita natin na ito pala yung malaking susi para makauwi si Pangulo Duterte. At take note, hindi talaga iniwanan ni Senator Amy Marcos, kundi siya talaga ang pumunta. Nakikamayan kay Nicholas Kaufman, nag-uusap sila ni Nicholas Kaufman, at baka nagplano na sila kung paano makakauwi si Pangulong Duterte. Kasi sabi niya, thank you Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Watch this video, kabibig. Watch this video. May I also say yes, that sir. I have been following the proceedings in the Senate. I've even read the final report. Yes. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos. Mention has been made of the arrest. Mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. So, are you saying, sir, that the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? there are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Thank you so much for that, sir. We can't wait for you to tell us that your argument is accepted and the president will be brought back to the Philippines. Thank you very much. You're welcome, sir. So yun na nga mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Grabe no, napahanga ako kay Senator Amy Marcos. Noong kasasagan ng Senate hearing talagang nanood ako. Nanood ako at tininan ko kung ano ba ang magiging epekto nito sa posibleng pag-uwi ni Tatay Digong. Then later on, nagsalita si Senator Bato de la Rosa na what's the use of having Senate hearing? Nandun na si Tatay Digong doon sa ICC. Pero si Senator Amy Marcos, kalmado lang siya. Hindi siya nagalit, hindi siya nagmura, kundi kalmado lang, pinagpatuloy niya ang Senate hearing. Then later on, si VP Sara inendorso si Senator Amy Marcos. Marami ang nagtaka, marami ang nagalit. Pero ang mga tao ay napakag-unawa kay VP Sara. Then ito yung last draw. I don't know kung last draw ba ito ni Senator Amy Marcos. Baka panimula pa lang ito sa bagong laban na kakaharapin ni Senator Amy Marcos, ni VP Sara Inday Sara, at ng legal counsel ni PRRD. Take note ha, si Senator Amy Marcos, hindi, ang una niyang ginawa ay kinausap ang legal counsel. Hindi siya nagpabibo, pumunta sa Duterte Park, pumunta sa ICC headquarters, magpa-interview doon. Hindi. Anong ginawa niya? Kinausap ang legal counsel. Baka may mga dokumentong ibinigay, mga videotapes, pero mga kabibig, na posibleng gamitin na para makalabas si Pangulong Duterte. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!